Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Isa na naman pong nakakakabang balita ang bumalot sa mundo ni Pi Network. Habang marami po sa atin ang sabik sa malaking pag-angat ng presyo ni Pi, kabaliktaran ang nangyayari ngayon. Bumagsak po ang kanyang presyo at marami ang nagtatanong kung bakit biglang ganito. Pero teka, hindi lang puro bad news ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil bukod po sa pagbaba ng presyo, may mga bagong developments din na pwedeng magbago ng ihip ng hangin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kabuang galaw ng presyo ni Picoin mula po ngayong taong 2025 hanggang 2030. At alamin po natin kung bakit bumagsak ito at kung may pag-asa pa ba itong si Picoin sa mga susunod na taon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit bumabagsak si Picoin ngayon pong August 2025. Yan, ngayon pong August 2025 ay tila nalalasing itong si Picoin sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanyang presyo. Mula noong kalagitnaan po ng May ay nakaranas si Pi ng matinding sell-off. Sa loob lamang po ng 86 days ay sunod-sunod ang pagbebenta ng mga may hawak ng Picoin na mga investors. Dahil dito ay naabot po niya ang bagong all-time low sa presyo na 0.3223. Ang ganitong galaw ay madalas po nating tinatawag na bearish phase, kung saan mas maraming traders ang nagbebenta kaysa bumibili. At ang dahilan, marami ang natakot na baka bumagsak palalo ang presyo, kaya minabuti po nilang i-book na ang kanilang profit. Sa madaling salita, parang domino effect ang nangyayari. Kapag may isa na nagbenta, susunod ang iba. At habang nangyayari ito, lalong bumababa ang presyo ni Picoin. Yan. Ngayon ay ano naman ang naging epekto ng FOMO sa pagbagsak ni Pi? Isa po sa mga dahilan kung bakit bumagsak si Pi ay ang tinatawag po nating FOMO o Fear of Missing Out. Marami po sa mga investors ang pumasok sa hype, tapos noong bahagyang tumaas ang presyo noong May ay agad po silang nag-cash out. Kaya mula po sa peak price na $1.65 ay bigla po itong bumagsak pabalik sa presyong $1.20 sa loob lamang ng isang araw. Yan ay halos 30% na pagbaba. Dahil po sa wave ng profit taking ay biglang nag-shift ang market sentiment. Mula po sa positive ay naging negative ang pananaw ng karamihan sa market. Sunod na tanong ay may pag-asa pa ba itong si Picoin ngayong taong 2025? Kahit medyo madilim ang kalagayan ni Picoin ngayon pong August 2025, may kaunting liwanag pa rin sa dulo ng tunnel. Kung tataas po ang demand, possible raw na mag-retest itong si Pi sa presyong 0.45 at saka 0.66 ngayong buwan na ito. At kung masusundan ito ng isang bullish momentum, pwedeng maabot muli ang resistance level sa presyong $1.68. Pero ayon po sa analysis, kailangan ay magkaroon po ng daily close o pagtatapos ng araw na nasa taas ng price level na ito para masabing confirmed na ang reversal. Kapag nalampasan po ni Picoin ang short-term EMA bonds na 20-day at saka 50-day, lalo itong magiging sinyales ng change of character na tinatawag na QCH. Yan, QCH sa market. Ibig sabihin nito ay posibleng magbago po ang trend mula bearish patungong bullish. Ngayon ay sunod na katanungan ay ano po ang mga posibleng presyo ni Picoin sa mga susunod na taon. Yan, meron po tayong forecast dito. Ayan, forecast table na kanilang ibinahagi rito para kay Picoin mula po taong 2026 hanggang 2030. Yan, simulan po natin sa
2026, posible daw pong pumalo si Picoin sa presyo mula po sa 0.85 hanggang $3.50. 2027, may posibilidad daw na tumaas si Picoin sa presyong $5.25. Taong 2028, target na presyo ay $8.50 kung maganda ang market. Taong 2029, mataas na price level kung saan ay nasa $13.75. At 2030 ay posibleng umabot daw sa pinakamataas na presyong $22. Pero syempre, ang lahat ng ito ay nakadepende pa rin sa fundamentals ng project ni Pi Network. Kung wala itong malinaw na use case or utility, hindi rin magiging sustainable ang mga ganitong presyo. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano naman po ang epekto ng Banza integration sa presyo ni Pi. Ayan, isa po sa mga positive development ay ang integration po ni Pi sa Banza. Ang Banza ay isa pong kilalang fiat to crypto on-ramp solution. Matapos po makuha ang approval sa kanilang KYB or Know Your Business process, ay bumili po ang Banza ng 10 million na Pi coins. Ito po ay maaaring magbigay ng bagong utility sa ecosystem ni Pi dahil nagiging mas accessible na ito para sa mas maraming tao. At habang tumataas po ang accessibility, mas dumadami rin ang potensyal na mga buyers. Ngayon ay may chance bang malista itong si Picoin kay Binance? Yan, may mga rumors po kasi. May mga umiikot na chismis na malapit ng malista si Picoin dito kay Binance. Bagamat wala pang official confirmation mula mismo kay Binance, marami pong investors ang umaasa. Ang ganito pong klaseng listing ay maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo. Kapag nalista po si Pi sa isang major exchange tulad ni Binance, ay mas magiging liquid ang token at mas madali po itong matrade ng publiko. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang sinasabi ng ibang analysis firms tungkol sa presyo ni Pi. Ayan, may kanya-kanya pong prediction ng ilang firms. At yan, ilan po sa mga nandito ay si CoinCodex, kung saan ay naglabas po sila ng prediction kay Pi na nasa $2.08 ngayong taong 2025. Ang priceprediction.net naman ay nasa $1.08 ngayong taong 2025. At ang digital coin price ay grabe po. Matindi yung kanilang prediction. Yan, ang kanilang prediction ay nasa $107.98 para sa taong ito, ngayong taong 2025. Kaya yan, napakalaki po ng agwat ng mga forecast, kaya makikita natin na sobrang volatile pa rin ang pananaw ng mga eksperto tungkol dito kay Picoin. Ibig sabihin ay maraming factors ang hindi pa malinaw sa kasalukuyan. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay napakahalaga po ng ganitong impormasyon. Una, dapat po nating tandaan na volatile pa rin itong si Picoin. Kung papasok po tayo bilang investors, ay dapat po nating suriin muna ang kanyang mga developments at saka fundamentals. Huwag lang po tayong basta sumabay sa hype or chismis. Sa halip ay gumamit po tayo ng technical analysis, market news at saka tamang risk management. Para po sa mga naka-hold or may mga Pi tokens holdings na dyan mula pa noong mining phase, ito na marahil ang panahon para maging mas mapagmatsyag at planuhin ng mabuti ang ating next move. At bilang panghuli, sa totoo lang, si Picoin ay may potensyal pero hindi po ito garantiya ng tagumpay. Ang tagumpay po ng project ay nakasalalay sa kung paano po ito magdi-deliver ng tunay na utility sa totoong buhay. Kung magiging bahagi ito ng real-world payment systems, online stores at mga serbisyo, ay malaki po ang tsansa nitong tumaas. Pero kung hanggang hype lamang ito, ay maiiwan itong parang isang pangakong napako.
Kaya ang masasabi ko po rito ay maging mapanuri po tayo. Huwag puro emosyon ang pairalin. Gamitin po natin ang logic, data at tamang analysis bago po tayo magdesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.